Kung anong binubulong ng puso mo, sundin mo. Wala namang masama kung susubukan mo. Ang mahalaga, nakinig ka at sinubukan mo kung magiging masaya ka ba. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nung makarating ako sa palengke, aba, si Nanay at si Bunso, wala nang paninda. Mukhang uuwi kami ng maaga ngayon . Nanay, napakaaga naman natang naubos ng paninda nyo. Oh, Isagani anak, nandito ka na pala. Tapos mo na bang kausapin ng tatay mo? Opo nanay, tapos na. Sabi ko nga, dumalaw minsan. Anak naman, huwag kang magbiro ng ganyan. Ikaw talagang bata ka. Biro lang nanay. Teka, sino ba daw dito yung iniirog ni Bunso? Anak, Roberto, totoo ba ang sinasabi ng kuya mo? Nanay, hindi yan totoo. Huwag kayong maniniwala dyan kay Kuya Isagani. Hoy, Bunso, sinasabi ko sa'yo, napakabata mo pa. Kapag nahuli kita, isasabit talaga kita sa puno ng bayabas nang walang suot. Nanay, si Kuya Isagani, naaway ako. Diyos ko naman anak, tama na yan. O siya, tara na umuwi. Nanay, wala na bang dalagang bukid? Meron syempre, makakalimutan ko bang paborito niyong magkapatid? Muntik na nga maubos. Andito kasi kanina si Manong yung nag-aalaga sa malaking bahay. Ganun ba nanay? Tara na umuwi. Kaya eto, di na ako nagtanong pa. Ayoko na kasing maalala ang tungkol sa nakaraan. Ang mahalaga ngayon, masaya na ako kasama si nanay at si Bunso. Habang naglalakad kaming tatlo pa uwi, eto, masaya lang. At si Bunso, ayan, ang bilis niyang lumaki. Parang kailan lang, ako yung nag-aalaga sa kanya kapag Sabado at Linggo. Ang liit pa niya dati. Lagi ko nga siyang dinadala kahit saan. Tapos ayun, pinapagalitan kami ni nanay. Kasi naman, uuwi kaming parang mga kalabaw na nalublob sa putik. Ang bilis talaga lumipas ng panahon. Ngayon, binata na si Bunso. Hindi ko tuloy lubos maisip kung paano ko nakayanan ng lahat. At sa lumipas ng mga panahon, mas matibay na yung puso ko. At oras na din siguro upang tuluyan ko ng kalimutan ng nakaraan ko. Kuya Sagani, yung mga libro sa bahay na
nakakadena. Akin na lang. Oo nga naman anak. Ibigay mo na lang sa kapatid mo para naman mapakinabangan niya. Nanay, hindi pwede. Sayang naman yun anak kung nakakadena lang. Oo nga kuya, sayang yun. Akin na lang kasi. Nako, kahit pilitin niyo ako, hindi talaga pwede. Nanay, saan ba galing yung mga libro na yun? Nako Roberto, anak. Huwag na natin pag-usapan yun. Ay nako. Ang kulit ni nanay at ni Bunso. Ano bang dapat kong gawin sa libro na yun? Ibabaon ko na lang ba sa lupa? Kasabay ng paglimot ko sa nakaraan ko. Bahala na talaga. Pero parang gusto kong dumaan muna ulit kay tatay bago umuwi. Kasi hindi ako mapakali. Parang tila ba may humihila sa mga paa ko na magtungo sa sementeryo. Nanay, mamaya na ako uwi. Dadaan lang ulit ako saglit kay tatay. Sige anak, huwag kang magpapagabi. Opo nanay. Kaya ito, binagtas ko na ang daan patungo sa sementeryo. Para kasing may bumubulong sa akin na puntahan ko si tatay. At habang papalapit ako ng papalapit, di ko alam kung bakit ako kinakabahan. Tapos eto, nung malapit na ako, ayun, natatanaw ko na ang libingan ni tatay. Kaya lang, teka, ano yun? Para kasing may bagay na nakapatong sa ibabaw ng libingan ni tatay. Kaya ito, paglapit ko, hala, ano to? Parang dalawang bata na magkahawa kamay na inukit sa kahoy. May naalala tuloy ako. Pero kanino to? Siguro may bata na naglaro dito tapos naiwan niya to. Kaya ito, habang pinagmamasdan ko ang kahoy na laruan, tila ba dalawang bata ito na magkahawa kamay na nagpapaalala sa akin sa nakaraang gusto ko nang makalimutan. Kaya ito, nagmasid ako sa buong paligid. Wala naman akong makita na ibang tao. Sino kaya nakaiwan nito? Tatay, nakita mo ba kung sino ang nakaiwan nito? Magparamdam ka na lang sa kanya. Pakisabi na lang tatay na nasa pangangalaga ko. Kaya ito, hindi na rin ako magtatagal dito. Uuwi na ako. Takip silim na kasi. Baka abutin pa ako ng dilim sa daan. Tatay, aalis na po ako. Mahal na mahal kita.